Okay mga ka-trigger, welcome pong muli dito sa ating munting YouTube channel at ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. At bago tayo bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Ordo Sipay. Ang mga tanong ni Ordo Sipay ay pakikinabangan natin. Kaya ito'y gagawa natin ng video. Ang sabi niya, mukhang mas matibay ba ang regular solid recoil spring kaysa stranded? Salamat. Okay, so at tatalakayin natin 'yan, hindi lang stranded at saka yung mga solid na recoil spring. Isama na rin natin itong mga flat spring. Ito mga flat spring, isama na rin natin. Tingnan natin kung alin ang mas matibay sa mga ito. Okay, para magkameron din lang tayo ng awareness. So ito ay base sa aking karanasan sa tagal ko ng gunsmith dito sa Mayadin Shooting Range dito sa Kuwait. 21 years na tayo dito. Kaya may karanasan tayo dito. At bago natin yan sagutin ay gusto ko lang kayong pasalamatan dahil sa tayo ay umabot na ng mahigit na 48,000 na mga subscribers. Maraming salamat po sa inyo. At ibinabalita ko sa inyo yung ating baser na magaling ay isinako ko na. Wala na sa ating YouTube channel. Dahil kahit anong ganda ng ating gawin ay talagang pili tayo niyang ibinababa. Pero pasalamat ako at napakarami ng mga sumusuporta sa ating YouTube channel. Patunay na tayo ay umabot ng 48,000. Pag naka 50,000 tayo ay talagang magpapaparte ako. Okay, so ayan at pasalamat din tayo sa mga hindi nag-skip ng ads dahil ang ating YouTube channel ay ginawa ko para sa ating mga beneficiaries. Meron tayong 6 na estudyante na tinutulungan. Ang YouTube channel natin ay para sa kanila. Kaya maraming salamat doon sa mga hindi nag-skip ng ads. Nakakadagdag kayo sa ating revenues. At lalo tigit maraming salamat doon sa mga nagpadala dito. May mga tumatawag dyan para bumili ng baril. Huwag po nyo tawagan yan para kayo bumili ng baril. Mag-message lamang po kayo dyan kung kayo ay may paabot na tulong sa ating mga beneficiaries para ma-recognize kayo gaya ni Sir Nolipis America ng Virginia, USA. Maraming salamat sir sa patuloy at walang sawa ninyong pagtulong sa ating mga beneficiaries. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. So, maiksi lang naman yung ating topic. Unahin na natin itong stranded. So, ang experience ko dito sa stranded ay lalo kung ito ay nasa loob ng may spring guide rod. So sa kalalaro nito nagagasgas yung spring niya. Kaya ang sabi ko, kahit anong tigas niyan, pag yan walang laban ang kahit anong matigas sa friction. Friction ang kalaban nito kasi nga ito yung yung guide rod niya, halimbawa ito yung guide rod niya, siyempre ganun niya sa guide rod niya, nagagasgas yan ay stranded yan. Ngayon ilan kamukha nito, ilan itong pag sinabi ng stranded marami yan apat ito na nakalubid. Ngayon, once na humina na yung isa dyan, dahil nga nagkameron na ng friction, nagnipis na yan, hihina na yan. At ang kalimitan pang nangyayari dyan ay napuputol. Ito, pag hindi mo nabisita, ay napuputol na yan. Marami na akong naputol niyan. Ayan, isa sa naputol ko yan. Ito pa, isa naputol pa ito. Ito, may mga naputol na ako dyan. Napuputol yan. Yan napuputol. Ito yung mga karanasan ko dito. Ito naputol na rin ito. Maiksi na nawala na yung kaputol. Ang dami nang naputol niyan. Ito, putol na rin ito. Maiksi na. Wala na yung kaputol. Ito, maiksi na. So, ang nangyayari, pagka yan ay hindi mo na malaya na napuputol na, may mga nagkakrak kaming slide. Yan ang karanasan namin. Nasisira yung mga slide. Dahil nga, siyempre, firing range ito.
naputol na pala, umaga pa lang naputol na. Ngayon hindi na mamalaya yung mga instructor naman. Hindi naman nila alam minsan na bigay lang ng bigay sa customer. Putol na pala. Yung nakakrak yung slide dahil nga sa lakas ng recoil, sa lakas ng balik ng wala nang nagko-control sa slide, mahina na, putol na. So, may nagcrack kami. So, ang ginagawa ko, ina-inspeksyon ko na lang yung mga spring. Ina-inspeksyon ko yan. Ayan pagka mga ganyan na. Pagkatapos ay susukatin ko ang lakas. Sukatin ko ang lakas. Pag ito ay mababa na sa 10 pounds, ang lakas. Kasi may pasukat ako ng Okay. O yung mga hindi pa alam pagsukat ng kanilang mga recoil spring. Meron tayong video dyan. Hindi ko nasasabi. Pagka yan ay ng mga nasa 10 pounds na lang o mababa na sa 10 pounds, pinapalitan ko na. Okay. So ito ang karanasan ko sa stranded. Kaya pag kayo ay may mga stranded na chikinin nyo. Chikinin nyo yung loob. Makikita ninyo yung loob niyan, yung sinasayaran nitong guide rod. Kaya kung meron kayong mga ganyan, langisan ninyo lagi itong langisan para kasi ang langis ay nagbabawas ng friction. Okay, kaya nga ang sabi ko doon sa mga gumagamit ng binabas tayo, yung mga gumagamit ng gumagamit ng wire brush sa paglilinis ng baril, nakakagasgas po yan. Nakakagasgas yan. Hindi nga lang masisira, hindi lang ninyo namamalayan, pero darating ang panahon, maiksi na ang lifespan ng inyong baril. Mantakin ninyo, mas matigas ang spring kaysa sa loob ng baril. Pero ang kalaban yan, hindi naman matigas. Pero, ayan ang nangyayari yung mga nambaba sa akin tungkol sa paglilinis ng gumagamit ng mga mabilis kang panlinis. Mabilis panlinis. Pero mabilis din makasira yan. Hindi nga lang siguro baka hindi umabot ng 30,000 rounds. Kasi dapat yan umabot ng mga 30,000 rounds. Baka maging 15,000-20,000 lang. Sayang, 15,000 na may puputok ninyo. Kamukha nito. Ito, may langis pa to. Ayan makikita mo yung loob niyan, gas-gas na. Dahil nga sa friction, gumaganon kasi yan. Gumaganon yan. Kada putok niya, isang putok niya, isang ganon yan. So, sa loob ng So, yun ang nangyayari. Humihina, napuputol. So, ang advice ko, lagi ninyong lagyan ng langis ito. Kasi ang oil ay pang-reduce ng friction. Sa friction yan, ang dahilan niyan ay friction. Okay, so, yan. Tapos na tayo sa stranded. Punta na tayo sa mga flat spring. Ito naman ngayon ating mga flat spring. Ang flat spring naman, ito yung mga flat. Flat, hindi bilog. Yan, kita ninyo flat. Yan flat siya, hindi siya bilog. Dahil manipis naman siya, napuputol din. Yan napuputol yan. Ang dami ko naputol yan Ito, mga putol Ito lahat putol na to. Ayan mga putol na to. Ito, sa experience ko ito. At marami pa ako nung naputol niyan. Hindi ko pa naitabi yung iba. Ito lang yung napulot ko. Ayan mga napuputol yan. Ito, mga flat spring ito. Hindi na ako magbabanggit ng mga brand ng mga baril. Kung anong baril yan. Basta tingnan ninyo yung mga ninyo. Pagka maganito ang inyong baril, ang mga spring, huwag ninyong balahan ng P+. Huwag ninyong balahan ng P+. Yung mga may ganitong may mga ganitong spring. Kasi yung P+ ay talagang i-compress mabuti yung inyong spring yan. So, ang ginagawa ko pag napuputol yan? Kasi ito, ang hirap dito sa flat spring, hindi ka makakapag-fabricate nito. Hindi ka makakagawa. So pag naputol, nilalagyan ko ng washer sa gitna. Ayan Yan ang ginagawa ko. Kasi pag yan ay hindi mo nilagyan ng ganyan, yan ay mag-overlap, iikot yan dyan. Iikot yan dyan. At paiksi ng paiksi yan, mag-overlap yan. Susuot yan Susuot yan dun. Susuot yan. Hanggang sa umiksi na yan. Yan, ganyan. Susuot yan. Iiksi na ng iiksi yan. Ngayon, ito ang ginagawa ko dyan. Naglalagay ako ng tanso. Tanso ang nilalagay ko para mas maganda. Pwede rin ng bakal pero mas maganda na yung tanso kasi ang tanso maganda sa friction. Ayan, para magkadugtong din sila.
Yan ang ginagawa ko. So, ito naman napuputol kasi nga manipis. Manipis. O ayan o. Pag binalahan ng P+, ganyan ang mangyayari sa yung ano. Maano yan, mapipipi na ganun. So, marami na rin tayong karanasan dyan. So, suma total, ang pinakang matibay ay yung solid na spring. Ito yung mga solid na spring ko. Oh. Siguro may naputulan na rin kami dito pero napaka-rare. Hindi marami. Ang naputo lang namin nito ay I think sa Glock. May naputol kami nito. Kasi merong mga Glock na may ganitong spring. Pero hindi madami. Mabibilang mo lang. Pailan-ilan lang. Okay, so ayan. Ito ang pinakamatibay. At ang isa pa, pwede kang gumawa. Basta mayroong kang spring wire na tama ang size, pwede kang gumawa nito. Nakakagawa nito. Ito mga spring na ito ay ito yung ginawa ko lang ito. Ginagawa. Kaya mapapansin ninyo yung iba mahaba. Wala pang putol. Ayan, mahaba pa yung iba dyan. Mga reserva yan. Kasi saka na yan puputulan pagka nilagay mo na sa baril. Yan, mahaba pa yan. Yan, mahaba pa. So, ito mahaba pa to. So, isusukat pa yan. Ito-tune up pa yan doon sa baril pagka pinalit na. Sa mga reserva ko yan. So, yan. At ang isa pa, ito, pwede mong i-harden. Pwede mong patigasin. Halimbawa, ito ay kamukha nito. Pero ito mga sumusuko din ito, kamukha nito. Sumusuko din. Ang ginagawa ko dyan, binabanat ko yan. Binabanat-banat ko yan. Yan. Babanat-banatin ko yan. Pahabain ko yan. Tapos, i-harden ko ito. Patitigasin ko ito. Napapatigas ito. May video tayo niyan kung paano ito pinapatigas. Sa pamamagitan ng tunaw na LED. Ito. Kasi wag ninyo itong i-blue torch. Pag blue torch ninyo ito, sira. Masisira ito. Hindi ito binu-blue torch. Kinakailangan ang pag-init nito ay yung banayad na banayad lang. Tamang temperatura lang. Pag blue torch ninyo yan, lalong masisira yan. Yung spring na ganito. So, yan. At suma total, ay ang matibay talaga itong solid spring. Yan ay base sa aking experience. Ngayon, kung may experience naman kayong iba, hindi ko naman tinututulan yun. Experience ninyo yun eh. Siyempre, bakit ko naman kukontrahin yun? Yung iba dyan, nangungontra ng experience ng may experience. Experience mo, experience ko. Sabihin mo experience mo. Kaya, ito ang experience ko dito bilang isang gunsmith dito. Okay, may napuputol din ito. Hindi ko naman sinasabing hindi ito napuputol. May napuputol din. Pero hindi kasi, kung pagpipilian ninyo ang tibay nitong tatlo na to, mas matibay talaga itong solid. Sa aking experience, mas matibay itong solid. Kaya, ang ano ko sa inyo, kung ang inyong mga baril, ang mga recoil spring ay itong mga stranded, at saka itong mga flat spring, wag na ninyong balahan ng mga P+ ng sobrang malalakas. Lang kayo sa mga standard na bala para maproteksyon na ninyo. O di kaya may reserva na kayo. At alam din ninyo ito kung paano ninyo magagawa ng paraan para magamit lang ninyo. Kung kayo ito naman, ginagawa ko kung wala pang pampalit. Kamukha nito, walang pampalit. Anong gagawin mo? Kasi yung may nagsasabi naman yan, bakit hindi ka pa bumili ng bago, may mabibili naman. Paano nga kung wala kang mabili? Sa Pilipinas, nasa probinsya ka. Hindi lahat ng probinsya may gun store. Hindi lahat ng gun store may available na parts. Yung iba order pa. Maghihintay ka pa ng 3 buwan bago dumating. So yung baril mo, hindi mo magagamit 3 buwan. Paano kung sa looban ng 3 buwan ay kailangan mo at kailangan mo iligtas yung buhay mo, iligtas yung pamilya mo, wala kang ngayong baril, sirang spring, anong gagawin mo? May sirang pyesa. Tapos sasabihin mo, mura lang yan, ba hindi ka pa bumili? Wala ngang mabili. Yung mga nagko-comment ng ganun. So, tinuturo ko lamang kung paano ninyo magagamit yung baril ninyo in case na masira. May option kayo. Yung mga ibang basher naman dyan, magaling man lang mambas.
May nambas pa nga ngayon sa akin. Oy, shout out do sa bago kong baser. Kay kay YouTube watcher. Alin daw ang mas matigas, yung ulo ko o yung bakal? Isang bash pa, talsi ka na doon sa aking YouTube channel. Okay. Yung mga baser, tatalsikin ko sa YouTube channel, isasako ko ikaw. Yung isang baser natin, isinako ko na, umamin na baser siya eh. Dahil sobrang talino eh. Kahit anong gawin natin, lahat kukontrahin yung sinasabi natin. Ay, sa bagay, hindi man maganda ang pelikula kung walang kontrabida. Pero, wala eh. Pinagbigyan na natin ng mahabang panahon eh. Ani natin yung viewers na ganun. Kung puro kontra lang naman, wala nang magaling, kundi yung sarili lamang niya. So, ayun. Isinako na natin. Kaya, pag yung mga buzzer dyan ay pagbibigyan natin ng mga ilang pa, hindi naman tayo okay, mambas ka 2 beses, 3 beses. Pero pag sobra na yung pambabas mo, below the belt na. Sinabihan na ako ng lumalabas yung pagkatanga mo. Hindi mo pa isasako yan. Tinatanga ka na. Talino. Ito naman. May pa dito si Lumuntad. Sinabihan tayong bubo. Pag inambas pa ito ng isa, yung mga below the belt lang naman. Pag nag-below the belt na, isisilid na natin sa sako yan. Below the belt na eh. Okay lang, kung punahin mo yung aking video, maglabas ka ng sarili mong experience. Okay lang yun, experience mo yun eh. Maglabas ka ng sarili mong galing. Okay lang, maglabas. Pero sabihan mo akong bubo, tanga, below the belt na yun. Hindi na pa pwede sa YouTube yun. Wala na, hindi ko na tatanggapin yung mga ganong pambabas. Ito si YouTube watcher. Alin daw ang mas matigas, yung bakal o yung ulo ko? Baka mas matigas yung ulo mo. Okay, so yan. Pag mga baser, ilalagay natin sa sako. Tama naman yung sabi kasi, yung mga, sir, wag mo nang pansinin yan. Pero hindi mo papansinin, pag scroll mo, mababasa mo eh. So, may stress ka lang eh. Isako na natin. Talsik. Okay. So, yan. Ang ating ngayon, patakaran ngayon. May bago tayong patakaran. Pag below the belt ng pambabas, isasako na natin. Hindi na makatao ang ginagawa sa atin eh. Para bang sobrang pagmamaliit na sa atin. Hindi naman ako nakikipagmagalingan. Pero pag sobra na tayong niyuyurakan, isasako na natin sila. Okay, so yan. Maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta sa aking YouTube channel. Happy 48,000 na mga subscribers. At malaki ang tulong ninyo sa ating mga beneficiaries. Okay, so yan. At babasahin lang natin yung yung ating mga community spotlight. Ito na. Ayan wala na yung natin, yung isang buzzer natin, natanggal na dito sa ating community spotlight. Okay, shout out kay Alfredo Isidro, Ordosipay ng Las Piñas. Perfect, 100 plus ang engagement. Shout out kay De Calibre Junior, meron ka palang 2 engagement. Welcome sa ating YouTube channel. Ganyan din kay Raymond Nang, meron ka palang 8 engagement. Welcome sa ating YouTube channel. Ganon din kay Randy. Si Randy ay perfect ang engagement. 100 plus. Maraming salamat sa iyo, Randy. At welcome din kay Tonkus Vlog. Meron ka pang isang engagement. Welcome sa ating YouTube channel. Okay yan. At mag-comment lang kayo, mag-like sa ating YouTube channel para mapasama rin kayo dito sa ating random na community spotlight. Okay, maraming salamat sa inyo. God bless us all. Thank you very much. Yung mga taga-Pinamalayan Oriental Mindoro, puntahan niyo yan. Yan sa dati kong masishop. Papa Burger. Thank you very much sa inyo. God bless us all.